Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya. Isang magandang hapon, Pilipinas. Nag-umpisa na ata ang tag-ulan. Umulan kanina umaga. Welcome sa programang DCRH Kaya Mo Yan. Partner Cory, Partner Emer, good afternoon sa inyo. Magandang hapon, partner Ricky, partner Emer, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Good afternoon po. Nakita nyo, Emer, good morning. Yan. Good day. Good pala. afternoon. May siyempre, ang ganda ng hapon dahil ito na ang tag-ulan. Napakasaya ng ating weekend. Alam mo, kanina umaga dito sa amin, sa May South, ang lakas ng buhos ng ulan, ha? Oh, Kasi gising na ako ng mga 4:30 kasi pupunta na nga ako sa golf course ng 5:15, 5:30. go walking Tapos na. nakita ko sa report na bumaha na naman sa may Bikutan. Oh, Slex Bikutan. Oh, hindi kasalanan ng SMC yan. Well, dapat tingnan nila ng tingnan nila. Slex yung mga barado na mga, alam mo yun, di ba, mga daanan ng tubig. Kasi hindi naman masyado mahaba yung ulan kanina, pero mabilis, malakas na maigsi. No? In fact, doon sa may Carmona, kung saan ako tumuloy, umulan between about 7 to 8 in the morning. So, hindi natin alam kung ito na. Nagbabadya na ba yung katapusan ng summer? Kasi uminit naman after, no? So, malalaman natin the next few days kasi maaga rin uminit, maaaring maaga rin mag-umpisa yung tagulan. Pero it's a welcome development na sobrang init talaga. Sarap. Tuwan-tuwa mga halaman at lahat. No. Tumatama ba sa inyo yung ano? Mas concerned ako, tumatawa ba sa inyo yung rotating brownout? Oh, yes. Meron. Ako sa akin, mas importanteng issue yan eh. Hindi yung telenovela sa Senado. ng NGCP. Oh, yeah. Hindi yung telenovela sa Senado. Alam nyo, talagang dito sa atin, mahilig talaga drama. Ang galing naman nangyayari. At ang tao, enjoy sa drama. Oh, Sa drama ng Senado. galing. Ganda pa. Ano. Actually, dalawa yung pinaka-main naglalaban dyan. Yung Senado at saka yung Kongreso. Parang ano yan eh. GMA at saka ABS-CBN. Naglalaban. Sa rating, sa drama. Sa drama. Ang bagong teleserye. Sino ba yung nakita ko nagkomentaryo, Cory? We need drama. Lalo na malapit na eleksyon. The biggest drama. Yan ang Ito, gusto ano pa lang ito? Prelude pa lang ito, Cory Emer, sa drama. Ayun. But we all love drama. Wag naman, partner, kasi yung Senado ay isang tatawag natin na Malaking drama theater. respected institution. Institution. Oh, Huwag naman. institution. Alam mo, Hindi yan, hindi natin, yung senaryo sa isang hindi eksena natin, ng alam mo, Cory, hindi tayo nagdi-disrespect. Pabayaan mo magtao mag-decide kung sila'y nawawalan ng respect dahil sa nagaganap sa Senado, sa Kongreso. Di ba? Kasi yung Senado at Kongreso ng araw, hindi naman ganyan. Hindi. Saan ka nakakita? Di ba? Oh. Ang nagbabantay dyan, Marines. Di ba? May mga OSAA, Office of Sergeant Arms. Diba? Tapos doon sa... Alam nyo kasi yung complex, kayo ba nakarating na sa Senado? Yeah. Yung Senado ngayon. Yan. Yes. Yung buong complex na yan, GSIS yan. Oo. Tama. Pero pansamantala, pinapaupan na sa Senado yung kabilang bahagi, yung southern portion. Yeah. At yan na ngayon ang Senado,
housed in the GSIS. So talagang pader lang. Minsan Talagang may pintuan lang. detachment doon. Hindi, pintuan lang ang nagse-separate between the GSIS and the Senate. Mm. Makapunta nga sa Lunes, mukhang masaya daw eh. Ngayon, kasi nung ako'y with the Department of Tourism, ako ang legislative liaison officer for 2 years. Aba, So madalas ako dyan. So minsan, naririnig mo yung GSIS, yung nagaganap sa GSIS, and I'm sure yung mga nasa GSIS, naririnig nila yung nagaganap sa Senado. So manipis ang pader. yun. Hindi, makapal. Kaya lang, hindi siya separate. Okay. It's one facility. Ang Kumbaga sa bahay, Cory, sa bahay mo, ibinigay mo yung isang bahagi sa ibang tao para umupa. Yun. So, merong mga access points yan. Kaya, it's really a tricky situation. Yun. Nadagdagan pa nitong drama. Yes. Kaya manipis ang lamang ng admin daw. Hindi, kaya siguro, kaya nagpatayo ng bagong Senado eh. Diba? Pero hindi pa ready. Ang dasal lang ata ng nakakarami is that magkaroon naman ng konting proper decorum. Kasi Senado yan. Tama. Diba? konti. Respetuhin naman natin ang Senado. Diba? Pero iniimbestiga pa eh. Medyo gumugulo yung investigasyon. Tingnan natin. Dapat the CCTV should be able to help. Dapat Pero as it is, balita nga natin, hindi tinanggap ng Senado yung subpoena request ng Ombudsman. Yun. So malalaman natin sa Lunes. Yan ba, malakas pa ba ang hawak ni Alan, Peter Cayetano? O sinabi nga sa report na baka magpalit ulit ng leadership? Nako, sa dinanas nila doon, nakakakulong sila at naging united pa sila. Abangan ng susunod na kapanahon. Ang maganda tanong, yang bang pagpalit-palit na yan nakaka-apekto sa ordinary Filipino? Sa ating tatlo, does it affect our life that they keep on changing the leadership there? Dapat nga magandang parliamentary yan. Tama yan. Di ba? Does it really Hindi naman directly affect us? Ng ating bansa. Di ba? Oo. Siyempre, Epekto. ang importante dyan, gumawa ng batas. So may epekto sa ating buhay yan. Of course. Of course. At ang masakit niyan, hindi na asikaso yung dapat asikasuhin kasi nagigirihan. And it's all a numbers game. So oras natin 4:18 ng hapon, pero syempre ang pinaka-importante mga nakaganapan dito sa Department of Agrarian Reform. Binabati ko ang Staff ni Secretary Conrad Estrella. Maraming salamat sa accommodation nyo sa amin, nila Emer. Anong araw ba tayo nandun, Emer? Lunes? Monday, no? Yes, sa buong staff. Nakita natin lahat. Lahat ng USEC, ASEC, si Staff ni Secretary, di ba? Kaya itong 190 million na utang ng mga ARB sa Central Road, pinatawad. Halos 200 million tulay tulong ito pinagkaloob ng DAR. Dito naganap sa Gimba, Nueva Ecija. Bayan ni Emer Gingo. Alay, ba't ang galing Mahigit 2,400 agrarian reform beneficiaries sa Central Luzon ang nakatanggap ng malaking tulong mula sa DAR matapos patawarin ng halos 190 million utang sa lupa at may pagkaloob ang halos 200 million na halaga ng mga proyekto na tulay para mapabuti ang transportasyon, pagdadala ng produkto at kabuhayan sa komunidad at kanayunan. Pinakitahan ni DAR Secretary Conrad Estrella III ang pamamahagi ng 3,545 certificates of condonation with release of mortgage o tinatawag na COCROMs na sumasaklaw sa mahigit 3,600 hectares ng lupang sakahan. Kasabay rin ito ng ceremonial turnover ng mga pangunahing proyekto tulay na inaasahang magpapalakas sa farm-to-market connectivity sa riyon. Emer? Yes, kabilang sa mga proyektong ipinagkaloob ang Cavite-Santa Ana Bridge sa Barangay Cavite,
at Santa Ana, Gimba, Nueva Ecija. At ang Balbalino Bridge sa Barangay Balbalino sa Gimba. Ang 40 linear meter na Cavite Santa Ana Bridge ay inaasang makikinabang ang humigit kumulang 2,400 katao, kabilang ang mga ARB at residente sa lugar. Habang ang Balbalino Bridge naman ay inaasang magsisilbi sa 1,000 katao mula sa mga karatig komunidad. Inaasahang makakatulong ang mga tulay upang maging mas mabilis at bigtas ang pagdadala ng mga produktong agrikultural, pagbiyahe ng mga residente, at paghahatid ng mahalagang serbisyo. Makakabawas din ito sa gastusin sa transportasyon na makakapagpalawak ng akses sa merkado at oportunidad sa kabuhayan. Ayon kay Senator Estrella, layunin ng mga programang ito na hindi lamang maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga magsasaka, kundi makalikha din ng pangmatagalang oportunidad sa pamamagitan ng mga mas maayos na infrastruktura at mas madaling access sa merkado. Patuloy na tutulungan ng DAR ang ating mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang buhay at kabuhayan habang sama-sama nating itataguyod ang mas matatag na bansa sa pamamagitan ng pag-unlad ng agrikultura at kanayunan ani ni Sec na to Australia. Kasama rin sa aktibidad ang pamamahagi ng regular at electronic land titles o e-titles. Mahigit 16 na milyong halaga ng credit assistance at ceremonial awarding ng scholarship grants sa ilalim ng DAR Scholarship Program for Dependents of Agrarian Reform Beneficiaries. Tuloy mo. Sa mga lalawigan sa Central Luzon, ang Nueva Ecija ang may pinamataas na bilang ng mga benepisyaryo ng COCROMs na umaabot ng 2,077 sinundan ng Aurora na may 200, Zambales na may 180, Bataan na may 177, Tarlac na may 99, Bulacan na may 87 at Pampanga na may 20. Nagpasalamat naman si Gimba Mayor Jesulito Galapon sa DAR at kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagdadala ng proyektong pang-infrastruktura at suporta sa agrarian reform sa kanilang bayan. Anya, malaking tulong ito sa mga magsasaka at komunidad sa kanayunan dahil mapapabuti nito ang transportasyon, accessibility at oportunidad sa kabuhayan. Ang aktibidad ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at mapabilis ang kaunlaran sa kanayunan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta ng pamahalaan, infrastructure at mga programang agrarian reform na inclusive para sa lahat. Yan ang balitang mas importante kaysa telenovela drama sa Senado. Maraming salamat sa Department of Agrarian Reform. It only proves, Cory and Emer, yung mga seryosong magtapat at tapat magtrabaho. Tuloy-tuloy yan. Alam mo, nakita ko nag-post yung parang staff ni Senator Alan Peter Cayetano na nalulungkot siya. Si Monica Mitra yon apo ni Speaker Mitra, anak ni kaibigan ko si Ramon Mitra na nalulungkot siya, na maraming negativity, binabanatan siya, di ba? Ganun. Alam mo, advice nyo sa kanya? Don't bother with the noise. Yes. That's yes, all sir. noise. Yes, sir. Just do your job so that it will benefit the millions of Filipinos that rely on you to do your job para mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Yeah. Ayos yan. Sa puntong yan, 4:24 ng hapon, kami magbe-break. Hindi drama po ito. Live. Live po ito sa DCRH at Action
actionable items ang ginagawa namin. Pagbalik namin, ang inyong paboritong Cory Quirino at happy, healthy at iba pa. At mamaya, Healthy at iba pa. teka, siyempre, Yeah. banggitin mo, Emer, yung ating importanteng napakasipag na career government official na Sino ba mula yun? sa angkan ng mga ablan. na Yun. Nagbibisikleta lang para Oo, makarating. makakausap Cycling natin public si servant. Chris. Assistant Secretary Chris ng DTI. Ablan, ng ang ating DTI. bisita ngayong araw na ito para Yeah. malaman natin ang mga kaganapan sa DTI at sa mga sitwasyon na nagbibisikleta papuntang opisina. Standby po mga kaibigan, we'll be right back. Back.